Sinabi ko yon. Pag kami ang sumagot, dumipensa lang kami pamali. Yan tayo eh. Said, I really don't stand for hypocrisy, especially with matters such as. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Shout out po sa mga Iskoynians forever. Saludo po ako sa inyong lahat. So, ang topic natin ngayon guys, for today's video, nang dahil sa food pack na pinamigay ni Mayora, nagbakbakan sa konseyo ng Maynila. Yan guys ang ating mga pag-uusapan. Dahil nga nakita natin yung session dyan sa Maynila, talagang nagkagulo sila. So, meron kasi siyang nag-post, guys. Isang SK chairman. Actually, dito yan sa amin sa 5th District, na sinabi daw niya na yung binigay na food pack, di ba, na-vlog natin nung isang araw, in-unbox natin itong food pack. So, ang sabi niya, parang pagkain daw ng aso itong binigay ni Mayora. Kaya nagalit yung Team Lacuna. Kaya narito guys, panoorin muna natin yung mismong video na kung saan ay talagang nagalit itong si Consi Robles. Di ba? Siya yung nag-privilege speech. So panoorin natin guys, tapos ituloy po natin ang ating reaction. Right? So narito na po. Councilor Roma Robles is recognized. Maraming salamat po, Mr. Majority Floor Leader and Mr. Presiding Officer. Ito po ay isang privilege speech po. Kasi po nung mga nakaraang araw, may nakita po akong post sa FB na hindi kaaya-aya para sa aking paningin at sa aking pananaw bilang lingkod bayan na kinabibilangan ng pamunuan ni Mayor Hani Lacuna, ng inyo pong lingkod, kayo po, Vice Mayor Yul Serbonieto, at ng 12 City Council. Ito po ay patungkol sa FB post ng isang napakabait na SK Chairman ng Distrito 5. Ang pangalan niya ay si SK Chairman Kiana Juntilla Pornobi. At ang kanyang post na nakaagaw ng aking pansin. Tignan nyo, ako ay napakamalumanay magsalita dahil mabagal, hindi ako mabagal magsalita eh. Medyo nanggigigil kasi ako. Ito ang post niya. Sabi niya, "Thank you po. May panghanda na ang aso namin. SK Juliana." Ang pangalan niya, Julian. SK Kiana pala. SK Chairman Kiana Juntilla Pornobi. Panghanda ng aso mo. Sinabi mo, panghanda ng aso mo. Ilang pamilya, daang libo ang binibigyan ng lungsod ng Maynila ng pamaskong handog. Sasabihin mo, panghanda ng aso mo. Yung pamaskong handog na yan, kinakain ko din yan. Ibig sabihin, lahat kaming Manileño na nakatanggap nito, kinumpara mo sa aso. Tama po ba yon? Kahit kayo lumagay sa katayuan ko, magagalit kayo. Ikaw, SK Chairman ka, dapat ikaw ay isang magandang ehemplo. Oo, sige, inaamin namin. Hindi engrande ang pamaskong handog na yan. Pero disente yan at makakain. Maraming tao ang nagugutom. Pinagtrabahuhan namin yan. Mula kay Mayor Hani, kay Vice Mayor Yul Serbo, at ang 12 City Council. Maraming utang ang Maynila. Pero sinisinop namin ang bawat sentimong pumapasok para mapasaya at mapaglingkuran ang bawat Manileño. Tapos, lalaitin mo ng ganyan. At tahasang pambabastos yan sa ina ng Maynila. Hindi mo ba alam, iha? Wala pa sa 1/8
o isang guhit ng boto mo ang bumoto kay Mayor Hani Lacuna nung nakaraang eleksyon para bastusin mo ng ganyan sa Facebook? Alam mo, Iha, SK chairman ka pa man din. Sana, may kasabihan nga tayo think before you click. Hindi yan dapat palampasin ng 12 City Council. At lalong-lalo nang hindi dapat yan palampasin ni SK President Councilor Yan Ibay. Dahil kadistrito yan ni SK Pres Yan Ibay. Na ang sabi ni SK Yan Ibay, siya ang boses ng kabataan. Ako ay nagsusumamo sa iyo, SK Pres Yan Ibay, na bigyan mo ng reprimand o disciplinary action itong nasasakupan mong SK Chairman. Dahil hindi maganda ang inasal sa Facebook. Oo, alam ko, napapanahon. Iba-iba ang sinusuportahan nating politiko. Pero hindi para bastusin ang mayor ng Maynila. Nire-respeto ko, SK Kiana, kung kanino ka naniniwala. Karapatan mo yan Pero, wag mo kaming bastusin. Ang gusto ko din kay SK Kiana, mag-public apology siya. Kay Mayor Hani, kay Vice Mayor Serbo, at sa 12 City Council na kinabibilangan ni SK Pres Juliana Ibay. Dahil hindi nakakatuwa ang kanyang inasal. Bilang chairman ng Committee on Children Affairs, kasama ko ang Youth Bureau, kasapi yan, membro ko yan, pati ang SK Fed. Ako po, simula 2019, chairman ng Children's Affairs. Pinagtatanggol at pinoprotektahan ko ang mga kabataan. Pero kung ganitong kabataan na nagpakita ng maling asal, dapat turuan po ng leksyon. SK Kiana, bilang ate mo sa konseho, kasi ang SK chairman ba, mga 21, 22 years old, para na tayo magkapatid. Payo ko sa'yo, ang taong nagpapakumbaba ay itinataas. Aminin mo ang kamalian mo. Yun lamang po, maraming salamat. At sana po, yung mga tumatanggap ng biyaya, maliit man o malaki, magpasalamat po tayo sa poong may kapal. Yun lamang. And I don't want to be interpolated. Thank you. Maraming salamat, Councilor Ro. So yun guys, napanood nyo, di ba? Mukhang mainit ang ulo nitong Team Lacuna o itong si Conse Roma, di ba? So, punta muna tayo dun sa last part guys na kanyang sinabi, di ba? Ang sabi niya, dapat daw magpasalamat sa kakaunti o malaki mang biyaya. So, tama naman dun guys. Sanghain naman tayo dyan. Kaya nga nung nag-unbox tayo, di ba? Sinabi natin na hindi natin nilait yung binigay ni Mayora. Kinumpara lang natin kay Yorme. At ang pinunto natin doon ay yung salamat kay Mayora. Subalit, ang pinupunto natin ay ang naging utak niyan o nagsimula niyan, kundi si Yorme. Kahit marami silang budget, kung hindi naisip ni Yorme yan, hindi niya itinuloy yan, wala rin tayong matatanggap na taga Maynila. So, yun ang huli niya. So, doon sa pagkukwento niya guys, na itong si SK Kiana daw, nag-post sa social media nga, di ba? At tinawag nga na pagka-aso lang. So, hindi naman talaga maganda yun guys. Para sa akin, hindi maganda. Pero parang mukhang meron din siyang ibang guys, ibang agenda. Itong si Rona, di ba? Ng Team Lacuna. Bakit natin nasabi yun, di ba? Kasi nga guys, pumitik din siya kay Yorme. Anong sabi niya? Maraming utang ang Maynila. Di ba? Sabi niya, binanggit yung utang. So, alam naman natin, pag sinabi natin utang, pinapatungkulan yan kay Yorme. Di ba? Para bang sinasabi nila na nahihirapan ng Maynila, daming utang, tapos nakapag-produce pa kami ng ganito. Di ba? Unang-una, pera naman ng taong bayan yan. Yung ginastos nyo dyan. At marapat lang na may gagawin kayo kasi nga, kailangan nyo ibalik
sa tao kagaya ng ginagawa ni Yorme. At may halong politika rin itong sinasabi nitong konsyal na to. 'Di ba? Ang sabi pa niya dun sa post niya, 'di ba? Dun sa message niya, dun sa SK chairman na kung alam mo lang na napakaraming boto ni Mayora, wala pa yatang isang guwit yun sa'yo. Sabi niya dun sa SK, di ba? Pero siyempre, natural, maraming boto si Mayora dahil unang-unang in-endorse ni Yorme yan. Kaya dumami ang boto. At bukod dyan, hindi naman niya kalaban yung SK. Bakit niya ikukumpara yung SK sa boto ng mayor? Parang malabo naman nata yan, guys, di ba? Parang hindi naman natatama yun. So, kung mga yung agenda niya, guys, may halong politika rin. At talagang binanatan itong si Kiana dahil binabastos daw itong si Mayor Hani Lacuna. So, alam naman natin, guys, yung mga kabataan na medyo mapusok yan. Lalo na pag nasa politika, di ba? Talagang hindi mo yan mapipigilan. Pero, siyempre, dahil bilang isang mas nakakatanda, di ba? Dapat inahinay lang din siya. Kasi magre-rebat ngayon itong si Yan Ibay. So, dahil nga pinupunto niya rin dito na parang kasalanan ni Yan Ibay, guys. Na kailangan mong pagsabihan to, kailangan may gawin ka, di ba? Pero ang problema, bago pa niya sabihin yan, ay nagawa na pala nitong si Yan Ibay ang kanyang dapat gawin bilang isang SK President ng Maynila. Di ba? So, narito guys, hindi pumayag itong si Yan Ibay, nirebat niya kung ano nga ba ang naging katwiran niya. So, narito guys, panoorin muna natin itong si SK President Yan Ibay. Tapos tuloy natin ang ating reaction, right? Pasok. Thank you po, Your Honor. I wish not to interpolate the Honorable Councilor on this said matter. I would just like to merely express my sentiments with regards to everything that she has said about the SK chairman. So, as the SK Federation President, I have already sent out a letter to the said SK chairman of Barangay 702. This is the said letter that I have already sent out to her, which she has received, and she has also given me her own letter explaining her side of the story. As of this moment, she is currently in the SK Federation office. I will be talking to her after the said session. Second po, I would say na if you're gonna attack the SK chairman, when you have already made a Facebook post as well, what makes you any better? Quote, this is what the Honorable Councilor has to say about the SK chairman. PS, SK Kiana, ang kaartehan binabase sa kagandahan at tangos ng ilong. Di ka ba na-inform? You know, I would say, I don't think it is right to be tarnishing the ideals, beliefs, and the personality of an SK chairman based merely off of a Facebook post. Because at the end of the day, I believe na we are all human. We're all inherently good with a bit of evil. But to discriminate one's looks based off of a mere Facebook post, I don't think is right. Alam natin, alam sa sarili ng SK chairman na nagkamali siya, but to discriminate her personality and her looks, I don't think is something na should be tackled. Honestly, lagi natin sinasabi na as older individuals, mas marami tayong alam sa kabataan, and we should be setting the example. Think before you click is what the Honorable Councilor had to say. Point of order. What is your point of order, Councilor Philip Lacuna? I think the manifestation of the good SK President is out of topic. Sinabi po ayaw po magpa-interpolate ng atin pong kanina pong nag-deliver po ng privilege speech. But I would also like to commend the SK President Yan for taking immediate action in this problem. But I hope po sana wag na po natin to po pahabain pa po itong pinag-uusapan po natin. Anyway, the person who delivered the privilege speech has also said his piece. At binigyan naman po kagad ng kaagarang action po ni Councilor Yan unless she's going to manifest to delivering another privilege speech. But in request ko lang po, nasa harapan po tayo ng mga SK po ngayon, ipapasa po natin ang kanila pong budget. Let us just keep this record or this issue po isang tabi. Again,
bugso lang po ng damdamin bilang po nakakatandang membro at bilang isa pong senior member ng City Council. It is already enough that the good Councilor Roma Robles has said this kanila pong sentiments through a privileged speech at binigyan naman po ng aksyon ng atin pong butihing SK President. So yun lamang po, Your Honor. Simple request. Sana po let's stop it at this, Your Honor. And let us go on and continue with the business of the day. Marami pong tao nag-aantay. Andito po yung mga SK. Inaantay pong mapasa po nilang kanila pong budget. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat. Thank you, Councilor Philip Lacuna. Majority Floor Leader. Your Honor, I Your have here. Honor. Last na po. Okay, Councilor Yan Ibay is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Again, I'd just like to summarize everything that I've said. I really don't stand for hypocrisy, especially with matters such as this. So thank you for hearing my side, and I will be talking to the SK chairman po later on. So maraming salamat po. Your Honor, Maraming Your salamat. Honor, Your Honor, Councilor hindi ako Robles. ipokrita. Hindi ako ipokrita. At eto ha, sinabi ko yon. Pag kami ang sumagot, dumipensa lang kami pamali. Yan tayo eh. Your Honor, Diba? Your Honor. Kaya One nga may minute recess workout declared by the tayo, chair. diba? Your Tingin Honor. ko, that's out of order na po yan. Oo. Pag kami hindi pwede magsalita, Your Honor, pag sila pwede. Tama Point na of sabi order. sa... So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang nasupalpal dito kay Yan Ibay. Alam naman natin guys na magaling itong si Yan Ibay, di ba? Ito yung future leader. Hindi mo to basta-basta masisindak. Akala siguro ni Consi, ay masisindak niya. So, just, di ba, nung una, ang sabi nitong konsehala na nagre-reklamo, pambabastas daw ang ginawa nitong SK chairman na itong si Kiana na sinasabi niya nag-post sa Facebook na kung saan ay sinabi niya na pagkaing aso daw, di ba? Pero ang matindi pala, meron din pala siyang pinost, di ba? Parang pinatulan pa niya itong SK chairman na to. Di ba? Kaya nga hindi niya akalain guys na alam pala nitong si Yan Ibay. Ano ang sabi ni Yan Ibay? Ang sabi niya, ang kaartean ay binabase sa kagandahan at tangos ng ilong. Di ka ba na-inform? O yun pala yung kanyang guys, sinabi dun sa kabataan nitong konsehal na to. So tama naman yung sinasabi ni konsehal nung una, na hindi naman talaga dapat sabihin na pangkain aso yan, kasi pangkain tao naman talaga yan. Pinatulan pa nga niya yung kabataan na dapat sana, isang bilang konsehal, ay kinausap na lang. Pwede naman personal din, di ba? Kahit sabi mo nag-post yan. Alam naman natin guys, sinabi ko na mapusok yung mga kabataan, lalo na kung nasa politika. So ano ngayon na pinagkaiba niya? Doon sa pinost ng bata na pagkain aso, siya naman, binuli niya guys, di ba? Binuli niya itong si SK Kiana na sinasabi niya na ang kaartehan ay binabase sa kagandahan at tangos ng ilong. Itong batang to siguro hindi na matagos ang ilong. Di ba? Hindi rin maganda, di ba? Pinatulan pa, kaya tuloy parang lumalabas na mas bata pa siya, di ba? Mas wala pa siyang isip. Kasi nga, dapat kinausap na lang ng personal. At talagang pinupunto niya dito na parang may kasalanan itong si Yan. At yun na nga, sinabi ni Yan Ibay, guys, na nagawa ko na. Pinadalan ko na siya ng letter para magpaliwanag kung ano bang dapat niyang, ay kung ano bang ginawa niya sa kanyang side. Natural, kakausapin mo muna, di ba? Yung SK na yon para alam mo kung ano pinaghuhugutan niya, para ma-explain din niya yung kanyang side. Pero ang problema, di ba, sabi ng konsehal na to na pinuprotektahan daw niya yung mga kabataan, pero binubuli naman niya, di ba, ang mga kabataan. Lalo na itong si SK Kiana na to. Di ba, guys? So, dito natin makikita talaga na yung pakay niya, di ba? Akala mo concerned siya, pero may halong politika rin at pambubuli. So, wala silang pinagkaiba. Pareho silang nag-post ng hindi maganda. Di ba? So, kung humihingi siya ng apologies kay Kiana in public, di ba? Sabi niya, humingi ka ng public apology, di ba? Dito kay Mayora.
at dito kay Yul sa Serbo at lahat ng councilor. Eh, dapat siya rin, di ba? Sa mga kabataan, humingi rin siya ng public apology. Dahil nga, binuli niya, di ba? Yung bata, binuli niya, guys. Na dapat sana hindi niya na pinatulad. Kinausap na lang ng personal. Kaya wala siyang pinagkaiba. Kaya magaling talaga, guys. Itong si Yan Iba, hindi mo to masisindak. Ito talaga yung mga kabataan na kailangan natin sa ating bayan. Talagang inuhubog ito ni Yorme, guys, di ba? Inuhubog ito ni Yorme. At ito namang si Philip Lacuna, di ba? Umeksena. Sabi na, tigilan nyo na yan. Huwag na kayo mag-away. I-approve na natin yung budget. Kailangan na natin yan. Malapit na yung election. Di ba? 25B yan. 25B ang budget na yan. Approve nyo na. Tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na. Parang ganun sinasabi ni Philip Lacuna. So, yun guys, di ba? Tuloy-tuloy lang po tayo. Talagang pag may mga ganitong bumabanat, yung Team Lacuna, ay kailangan din nating i-rebat. Yung sa tama lang, kagaya ng ginawa niya yan. Iba, di ba? Nasa palpal niya, na huwag kang mambuli, di ba? Huwag mo sabihin na ganyan, ikaw din naman pala ay ginagawa mo yung hindi magandang pagpopost sa social media. Alright guys, so, anong masasabi niyo pala dito guys? Sa bakbakan nito na konsehal versus sa SK na naman. Yung grupo na naman ni Yan. At yun na nga, pinitik pa si Yorme na marami daw ang utang ng Maynila. Pero niraos din daw. So, utang na loob pa rin pala natin yun sa kanila. Di ba? Dahil may mga food pack. Alright? So, huwag pong kalimutan, like, share, and subscribe po. Lalo na, guys, yung comment nyo, guys. Guys, supportahan po natin si Yan Ibay at yung buong team Yorme's Choice. Alright, guys? So, ganito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Pagpalain tayo na po may kapal. Manila, God first.